Inatasan ng Korte Suprema ang Executive Minister ng Iglesia ni Cristo at iba pang respondents na iharap ang grupo ng di manoy dinukot na si Lowell Menorca. Kung inyo pong matatandaan, nagsimula ang kontrobersya sa INC noong Hunyo sa di manoy pagdukot sa ilang ministro. Mismong si Menorca ang nagsabi noon na hindi siya dinukot. Pero ayon sa abogado ng kanyang kapatid, binihag daw talaga si Menorca at kagabi lang na iligtas. May report si Marisol Abduraman. Noong Hunyo na yanig ang Iglesia ni Cristo ng kontrobersya nang akusahan ng ilang miyembro ang pamunuan ng INC ng pagdukot sa ilang nawawala umanong ministro. Dumulog sa Korte Suprema ang kapatid ni Lowell Menorca para mapalaya na si Menorca at ang pamilya nito na hawak umano ng grupo ni INC Executive Minister ka Eduardo Manalo. Base sa alegasyon ni Anthony Menorca, ikinulong sa Central Office ng INC sa Quezon City ang grupo ng kapatid. Kanina, naglabas na ng writ of amparo at writ of habeas corpus ang Korte Suprema. Inuutusan si Eduardo at iba pang respondent sa kaso na iharap ang grupo ni Menorca sa Court of Appeals na itinalaga ng SC para dinggin ang kaso sa November 3. Patuloy pang kinukuha ng GMA News ang panig ng INC. Pero noong Hulyo, namigay ang INC ng CD sa media. Ang laman, isang panayam kay Lowell Menorca na itinatangging hawak siya ng INC na labag sa kanyang kalooban. Hindi ka hostage? Hindi po. Hindi ka dinukot? Hindi rin po. Tinotorture? Lalong hindi po. Sa isang eksklusibong panayam naman ng GMA News kay Lowell noong Agosto, muli niyang giniit na hindi siya kinulong ng INC. Ligtas daw siya at ang kanyang pamilya. Maaaring nababahala lang daw sa kanya ang kapatid na si Anthony. I can confirm that none of his statements are true. I was never held against my will. Pinatawag ako, umattend kami. I had to sort some things out sa Central. Pero ayon sa abogado ni Anthony Menorca na si Trixie Angeles, binihag daw talaga sina Lowell at ang kanyang pamilya. Kagabi, na-rescue na daw ito ng mga otoridad at ngayon nasa isang ligtas na lugar. Marisol Abduraman, GMA News.